Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yan. Habang tumatagal nga mga idol at habang palapit na ng palapit ang pagtatapos ng termino ng ating Pangulo sa 2028 na si Bongbong Marcos, ay dito naman mas lalong lumalakas ang pagsisira sa kanyang pangalan ng mga kritiko at ng mga DDS supporters laban sa ating Pangulo. Narito nga mga idol ang mga fake news na kung saan ay kumakalat na saan mang klase ng social media na sinasabi na ang ating Pangulo ay mayroong malubhang karamdaman at stage 4 cancer na di umano ang kanyang sakit. Nag-live sa ganito, nasa freezer na. Ang presidente nyo, putang ina. Mga walang habas magmura, mga walang habas at respeto sa pagsabi ng masasama laban sa ating Pangulo na kung saan talagang ibinubuwis nila ang kanilang buhay para lamang siraan ang ating Pangulo at para suportahan ang mga politiko na kanilang sinasang-ayunan, at kahit pa nga mga idol ikasira ng kanilang pagkatao ay talagang hindi sila tumitigil para lamang ipakita sa kanilang sinusuportahan ng mga Duterte na sila ay kalaban ng gobyerno. Nga mamatay ng putang inang buang nga Pangulo nga si Bongbong Marcos. Da kanit unta kamatay na inyong presidente. Wa may presidente nga bangag, wa may presidente nga adik, wa may presidente na weak, wa may presidente nga incompetent. Okay? Unta mamatay na ka Bongbong Marcos. Sila ang ilan nga mga idol sa mga DDS supporters na patuloy na sumisira sa imahe at pangalan ng ating Pangulo. Walang tigil sa pagmumura at walang tigil sa pang-alipusta sa pangalan ng ating Pangulo. Sila ang mga nagsasabi na ang ating Pangulo ay mayroong stage 4 cancer at malumbaha nga ang kalagayan ngayon. Subalit sinasabi rin ng mga ito na hindi na di umano nagpapakita ang ating Pangulo sa publiko, at ang ginagawa lamang di umano ng ating Pangulo ay gumagawa ng mga edited video para ipakita na malakas at buhay ang ating Pangulo. Ang mga taong ito nga mga idol ang patuloy na kumakalat o nagpapakalat ng mga fake news na kung saan ang ating mga kababayan ay naniniwala rin, at ang ilan sa atin ay nalilito kung ano ba ang katotohanan dahil sa mga malisisyosong mga tao na ito na nagpapakalat ng hindi makatotohanan at pawang paninira lamang ang ginagawa sa atin. At ngayon ngang araw ng kagitingan na idol ay nag-live ang ating Pangulo na kung saan ay kitang-kita naman na malakas ang ating Pangulo. Subalit ang mga tao na patuloy na sumisira sa kanya, lalo na ang mga DDS supporters at mga kritiko, ay hindi naniniwala at sinasabi na ang naturang video ay edited di umano. To honor building love of country, the heroes of Bataan gave their all so that we and the generations that follow may inherit a nation that is free, sovereign, and worthy of their sacrifice. We also witnessed earlier the unveiling of the check marker for World War II to honor the Czech nationals who chose to stand with us in the defense of Bataan. Their story reminds us that the fight for freedom knows no borders, and that solidarity, even in the darkest of times, is a force that binds humanity together. 84 years ago, Filipino and Allied forces, outnumbered and outgunned, stood their ground. For months, they held the line with steady resolve and dauntless bravery, delaying the advance of an invading force at immense personal cost. And when the defenses finally fell, they faced one of the darkest chapters in our history, the Bataan Death March. Yet even in defeat, the spirit of the Filipinos did not break. Across our archipelago, resistance took many forms. Guerrillas fought in the mountains. Civilians risked their lives to shelter and sustain those who were in hiding. Even those without arms found way to serve the cause of freedom. This is the essence of our strength as a people. Not merely the ability to fight, but the will to endure. Not only to survive hardship, but to rise above it with building love of country. Palabasin nyo ang presidente nyo mag-live ngayon. Palabasin nyo, hindi recorded, hindi mga edited, yung di puta, mga kung
kupong mabilat sing iloy nga video. Ganito magsalita at mag-isip ang mga DDS supporters na kung saan ay hindi na nila iniisip kung ano ba ang tama o mali sa katotohanan, kung ano ba ang kanilang sinasabi, at lahat ng kanilang nakikita para sa ating Pangulo ay hindi mabuti, at kung mayroon mang mabuti ay ginagawa nila ito ng mga kwento o maling impormasyon para mas lalong masira ang pangalan ng ating Pangulo. At kahit na napakaganda ang ginagawa ng ating Pangulo, kapag mayroon silang nakitang hindi maganda ay ginagawan ito ng malaking isyu para lamang malito at masira ang ating Pangulo sa harap ng maraming tao, lalong-lalo na sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya naman sa mga tao na patuloy na sumisira at nananalangin na ang ating Pangulo na di umano ay mamatay na sinasabi nila palagi na kung saan ay nararapat lamang di umano na mangyari ito sa ating Pangulo, hindi nila naisip nga mga idol na sa kanilang mga sinasabing masasama at sa kanilang mga ginagawang masasama laban sa ating Pangulo ay unti-unting sa kanila bumabalik. Katulad na lamang sa pamilyang Duterte na kung saan ang bunsong kapatid ni dating Pangulong Duterte ay namayapa na sa di malamang dahilan na sinasabi nila na di umano sa malubhang karamdaman. At ang isa nga mga idol sa mga PDP, miyembro ng PDP o PDP trainer ng PDP ay namayapa din. Ito ay isa rin sa mga kritiko ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang dating abogado nga mga idol ng dating Pangulong Duterte na walang iba kundi sa Salvador Maldaldía ay kamuntikan din na matsugi dahil sa kabastusan na ginawa o sinabi laban sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Ayan tuloy at muntikan na ngang kunin siya. At marami pa nga mga idol sa mga DDS supporters ay unti-unti na ngang kinakarma dahil sa mga walang habas at kabastusan na sinasabi laban sa ating Pangulo. Isa itong paalala mga idol na huwag mong hilingin sa ating Panginoon ang mga kasamaan para mangyari sa ating kapwa, dahil kailanman ay hindi pinapakinggan ng ating Panginoon ang kahilingan ng mga ganitong klase, lalo pat ang buhay ng ating kapwa ang ipinapanalangin natin na mawala sa mundo. Hindi porket mabait ang ating Pangulo at hindi pumapatol sa mga kabastusan ng ating mga kabayan sa lahat ng mga sinasabi kahit na sobrang below the belt na, ay hindi ibig sabihin nun na mayroon na tayong karapatan na murahin at basusin ang ating Pangulo. Kaya naman mayroong payo ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos para sa ating mga kababayan na huwag basta-basta magpapaniwala, huwag basta-basta makikinig at kinakailangang pag-aralang mabuti ang lahat ng mga napapanood, lalo na ang mga fake news na ating napapanood sa social media. Ito mga desperado, nag-iimbento na lang ng istorya para gumawa ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya huwag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Ang ating Pangulo mga idol ay hindi perpekto at isa siyang ordinaryong tao pa rin. Kahit na siya ay isang Pangulo ay mayroon siyang kahinaan na kung saan ay ginagawa naman niya ang lahat para pagsilbihan ang ating bansang Pilipinas. Subalit ang mga tao na hindi nakakaunawa sa kanyang kagalingan, sa kanyang talino, ay ang mga tao na hindi makontento sa kanilang mga nakikita. Sana sa lahat ng mga Pilipino habang nakaupo ang ating Pangulo ay matuto tayong rumispeto at magtulungan tayo para sa kakaunlad ng ating bansang Pilipinas at para hindi ikakasira nito. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At anong inyong opinion patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong opinion sa ating comment section.